po sa ating lahat. At ayan po, sa ilang sandali na lang po ay mag-umpisa na po tayo sa ating pananambahan. Kaya inihiling ko po sana na tayo po ay maghanda na. At ganyan din kung maaari po ay medyo lumapit po tayo sa bandang unahan para po magkakalapit tayo na talagang magpupuri sa Panginoon. Praise God. Yan po, sa ilang saglit lang mag-umpisa na po tayo. Tayo po ay maghanda na. Sa ating pong panimula, basahin po natin ang ating call to worship sa Psalm 119, 49 to 56. Remember your word to your servant, for you have given me hope. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. The arrogant mock me without restraint, but I do not turn from your law. I remember your ancient laws, O Lord, and I find comfort in them. Indignation grips me because of the wicked who have forsaken your law. Your decrees are the theme of my song wherever I lodge. In the night, I remember your name, O Lord, and I will keep your law. This has been my practice. I obey your precepts. Let us pray. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa isang napakagandang araw po muli na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na muli makarating kami dito sa inyong bahay tahanan, sa inyong tahanan upang kami sama-samang magpuri, upang kami ay sama-samang makapakinig ng inyong salita. At sama-sama kami na mga anak mo na makapag-fellowship sa bawat isa, makapagpalakasan sa bawat isa. Salamat po, O Lord. Salamat po, Panginoon. Kulang po ang mga salitang itong mga pasasalamat na aming sinasambit. Dahil tunay nga, O God, na napakabuti mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa amin, nariyan ka na laging nakaantabay sa amin. Kaya nga po, O God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. Sa umagang ito, tunay nga nakatagpuin mo po ang bawat isa. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pananambahan. Nawa, Panginoon, ay talagang turuan mo po ang aming mga puso na siyang ang nais naming maranasan na ikaw. Ikaw ang aming maitaas. Sa mga gagawin namin sa umagang ito, samahan mo po kami, hawakan mo po ang lahat ng gagamitin mo, O God. Simula, Lord God, sa mga mananalangin, sa tutugtog, sa mga aawit, lalo na sa magbibigay ng inyong mensahe, O God. Ikaw, O God, ang mag-bless, Panginoon, sa bawat isa. Nawa ay talagang manamnam namin, maunawaan namin, maisapuso't maisabuhay namin ang mensaheng inyong ipaparating sa araw na ito. Maraming salamat po, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ngayon naman po tayo may maghanda na sa ating pagpupuri sa Panginoon. Kaya tawagan na po ang praise and worship team. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagkanta at pag-aawitan. Tayo po ay magbigay papuri sa Kanya.
Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same that you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. Muli po. Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same that you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Muli po, awitin natin. He's our Savior and our Redeemer. My Savior, Redeemer, lifted me from a miry clay. Almighty, forever, I will never be the same that you came near. From the everlasting to the world believe, Father's only Son. And you lived, and you died, and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy na namin pinupuri, sinasamba. Salamat po sa pagkakataon na kami nagkakasama-sama dahil sa iyong pangalan, Lord. Salamat po sa pagkabay at sa pag-ingat sa bawat isa upang kanyang pakinggan sa atin. Pinapanalangin namin ang bawat isa na manatiling tapat, Lord, sa iyong anak, si Jesus Cristo. Sa lahat ng ginawa niya para sa amin, Lord, for all He has done for us. From the everlasting to the world believe, Father's only Son, and you came near. From the everlasting to the world believe, Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. You live, you died, and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na kami magkasalo-salo at magpuri sa pamamagitan ng kantahan na ito. Patuloy po nating papurihan ng Diyos. Let's sing Blessed Assurance.
ating kantahin. Yes, we are assured by the power of our Lord and through Jesus Christ. At nawa, magagawa po natin ang mga bagay dahil sa kalooban niya, dahil sa presensya niya, dahil sa pag-intindi natin sa kanyang banal na salita. Through Jesus Christ, you can do all things sa lahat ng mga ginagawa natin na pakikipag-isa, pakikibaka, at even sa pakikipagsimpatya sa lahat ng nakapaligid sa atin. Hindi natin magagawa ang kabutihan kung wala ang Panginoong Diyos, kung walang lawmaker, kung walang moral giver, kung wala tayong pinaghuhugutan. At ito lamang ay si Jesu Kristo. What gift of praise is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night's dark. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoice. For in my need, His power is displayed. To this I hold, to this I hold. My shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Christ in me. No fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my part, and He will raise to overthrow the grave. To this I hold, to this I hold. I'll even defeated. Jesus now and never is my plea. Oh, the chains are released. I can sing, I am free. That's what I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, I hope it's only Jesus. All the glory
When the race is complete, my lips shall be clear, and not I, but through Christ in me. To this I hold, to this I hold. My hope is only Jesus. Oh, the glory unto Thee. When the race is complete, my spirit shall be free, and not us but through Christ. To this I hold. To this I hold. My hope is only Jesus. All the glory unto Him. When the race is complete, will my sin shall be free, and not but through Christ in me. When the race is complete, till my lips shall be free, and not I, but through Christ in me. When the race is complete, till my lips shall be free, and not I, but through Christ in me. And not I, but through Christ in me. And not I, but through Christ in me. Salamat Panginoon, salamat Lord sa pagkakita sa amin. In Jesus' name we pray. Tayo po'y manalangin. Parang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa napakasarap na pagkakataon na kami nagpupuri sa inyo. Hindi lamang bilang mga individual, kundi isang katawan ni Kristo. No, nagkakaisa, hindi lang ang aming mga boses, kundi ang mga puso at diwa sa pagtungo sa inyo. Sa papakumbaba at pagdakila sa inyo rin, Panginoon. Na nakikita namin, Panginoon, kahit napakadakila ninyong Diyos, narito kami at malaya na sumamba sa inyo sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdaraanan, sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming pagiging hindi karapat-dapat, O Diyos. Ngunit kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil patuloy kayong kumikilos sa aming mga buhay ng punong-puno ng kabutihan at pag-ibig, ng kapangyarihan, ng kapayapaan, ng pagkilos sa aming mga buhay na binabago kami sa araw-araw. Binibigyan kami ng pag-asa na bumangon, binibigyan kami ng liwanag, pang maunawaan maging ang mga pinakamadilim na mga pangyayari sa aming paligid. Tigit sa lahat, Panginoon, binibigyan kami ng katiyakan ng aming pananampalataya sa inyo. Ang aming pagtiwala sa inyo ay hindi mahuwi sa wala, Diyos. Lahat ng ito, Panginoon, hindi dahil sa aming kakayanan. Lahat ng ito, hindi dahil sa aming kagalingan o kabutihan. Yet not I, but through Christ and me. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Purihin ka sa aming mga kagalakan. Purihin ka sa aming mga kahirapan. Purihin ka sa aming mga pinagdadaanan. Purihin ka sa aming mga tagumpay. Dapat kayong sambahin, Panginoon. Mula noon, kahit sa ngayon, lalong-lalo na hanggang sa magpakailanman. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. O Diyos, patuloy kami lumalapit at inihahandog ang aming sarili sa inyo. Inihahandog lahat kami, Panginoon. Buong buo, Panginoon. Kami na nagsusumikap, Panginoon, na makapagbigay ng kaluguran sa inyo. Kami na sa kabila ng aming pagsusumikap ay bumabagsak pa rin, Panginoon. Kami na nagtitiwala sa inyo na patuloy nyo kami sasamahan at makagawa kami ng mga mabubuting bagay. At kami rin, Panginoon,
na kahit sa aming pagtitiwala ay napipili pa rin namin na tumalikod mula sa inyo. Bagamat sa lahat ng ngayon, Panginoon, sa lahat ng ito, nandyan ang inyong pangako. Nandyan ang inyong pagpapatawad sa amin. Nandyan ang inyong pagtanggap. Dahil hindi nyo kami tatalikuran kailanman, Panginoon. Salamat po sa katiyakan na kami ay inyong hugasan, papatawarin, O Diyos. Tatanggapin sa inyong presensya. Lord, ibinubuhos po namin sa inyo ang aming mga luha. Binubuhos namin sa inyo ang laman ng aming mga puso. Ang kabigatan ng mga iniisip. Ang aming mga tanong, Panginoon. Maging ang mga bagay na hindi namin maunawaan. Maging mga plano namin, O Diyos. Kami magpapasakop sa inyo. Mga plano na minsan hindi namin maintindihan kung may katuparan. Ang aming mga pagkaunawa sa oras, sa panahon na hindi nangyayari ayon sa aming kagustuhan. Lahat ng yun, Panginoon, na aming mga kabiguan, sinusuko namin sa inyo. Hindi dahil sa wala kayong paki sa aming mga pinagdadaanan sa aming buhay. Sinusuko namin sa inyo dahil nakakaalam, kayo ang nakakaalam, Panginoon. Kayo ang makapangyarihan. Kayo ang mas may kakayanan. Kayo ang Diyos na walang imposible. At kung ano man, Panginoon, yung kalooban, iyon ang mangyayari. Kung loloobin po ninyo, Panginoon, ay mga kahilingan, ang aming mga inaantay na mangyayari, ang mga pagtatanggol sa amin, pagliligtas, Panginoon, pagbubuhos na yung pagpapala, Lord. We wait patiently, we trust, and we surrender because you are our God who knows everything. Our God who knows what's best for us. Our God who is mighty to do anything, everything, and more than what we ask for, more than we can think of. Thank you, Father, for the assurance. Continue to pray for our families, Lord, na maraming pinagdadaanan din, O Diyos. Maraming pangangailangan at mga responsibilidad na kailangang matutukan, Panginoon. Punuin niyo po ang aming mga tahanan ng iyong pag-ibig. Punuin niyo po ito ng inyong kapangyarihan at pagpapala, O Diyos. Hilumin niyo po ang mga sugat sa mga relasyon. Pagtagpi-tagpihin mo po, Panginoon, ng mga hindi pagkakaunawaan. Palitan niyo po ito ng iyong pasensya, ng inyong pagmamahal. Ipaalala sa bawat isa, Panginoon, kung gaano ninyo isinakripisyo yung sarili upang ipahayag ang iyong tagumpay ng iyong pag-ibig sa amin. Pag kami din mismo, Panginoon, ay bumukas din ang mga puso. Hindi lamang para doon sa mga taong kapareho namin ng naiisip o nagtatagpo kami, Panginoon, ng mga desisyon. Lalo-lalo na, Panginoon, sa mga taong hindi namin makasundo, sa mga taong binigo kami, sa mga taong sa tingin namin, O Diyos, ay nagawang kami ng pagkakamali. Mag-umpisa sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, maging sa kapatiran sa simbahan, o kung saan pa mang bahagi ng aming tahanan, Panginoon, o bahay, o lugar na pinagtatrabahuan, Panginoon, kung mga komunidad. We pray, Lord, na sa aming mga pamilya o mga kapatid, sa mga pamilya nila na may mga pinagdadaanan na pagsubok, mga nawalan ng mga mahal sa buhay, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, napakaraming tanong sa ilalim ng kabigatang daladala. Daming gumugulo sa isip, Panginoon. Kayo po, nawa ang maging kapayapaan sa kanilang mga isipan at aliw sa kanilang mga puso. Kalakasan sa kanilang katatagan, Panginoon, na kailangan nila na magpatuloy sa pagkilala sa inyo at pagmamahal pa rin sa buong pamilya at patuloy pa rin na panindigan, Panginoon, ng mga responsibilidad sa buhay at sasalubungin ang lahat ng hamon ng mundo dahil nariyan kayo para sa aming lahat. Nariyan kayo sa aming mga kadiliman, nariyan kayo sa aming mga kagulumihan, Panginoon. Sa mga
kapatid na nakakaranas ng karamdaman, malubhang mga sakit, Panginoon, na minsan hindi makuha ng sakit, ng gamot, yung mga hindi nadadala, Panginoon, na hindi na ipapakita sa mga doktor dahil sa kakulangan din, Panginoon. Diyos, kayo pong magbigay ng kalinga sa amin, kagalingan. Kung maaari po, Panginoon, pagalingin niyo na po, Panginoon, ang mga matagal nang dumadanas sa sakit. Pero itong lahat, Panginoon, ay sinusuko pa rin namin sa inyong kalooban. Ito po ay yung loloobin o hindi, Panginoon. Nasa inyo po ito. At sa aming mga pinagdadaan ng mga sakit, Panginoon, kayo po ang mangusap, magpaalala sa amin, magturo sa amin, at magdala sa amin, Panginoon, ng ginhawa sa pamamagitan ng iyong presensya at katiyakan, Panginoon, na kahit sa ilalim ng mga karamdaman ay maging pagpapala pa rin kami sa iba. Ang aming buhay maging papuri pa rin sa inyo at maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyong harapan sa kabila ng aming mga karamdaman at kahinaan. Kagaya nga po ng sinasabi ng Apostol Pablo, at mabigyan namin kayo ng kalahatian sa aming mga kahinaan. O Diyos, salamat po. Maging sa aming pagtitipon bilang isang simbahan, Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na kumilos sa inyong pangunguna, kumilos ng may paglilingkod sa kapwa, sa aming kapatiran, Panginoon. Matutunan namin kung paano pa mas lalong ipapamalas, ipaparanas ang inyong pag-ibig, ang iyong katotohanan, ang iyong mga pagtuturo sa aming mga buhay, sa aming pakikitungo sa bawat isa, sa aming pagtutulungan, O Diyos, na maabot pa ang napakarami pa pong mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa aming Panginoong Jesus. Ang makasumpong ng pagkalinga ng aming hari, ang kaligtasan na meron kayo, ang buhay na walang hanggan na inaalay ninyo, Panginoon, sa bawat isa. Tulungan niyo po kami na kumilos upang mas lalo pang marami makaranas noon. At maging ang mga nagdaraw, Panginoon, ang mga napanghihinaan sa loob at labas ng simbahan, nawa kami, Panginoon, ang maging mga instrumento ng iyong pagpapala, ng iyong pagkalinga, at ng iyong paglilingkod sa bawat isa na aming mga nakakasalamuha. Regardless, Lord, of their background, regardless of where they come from, regardless of who they are, Father, nawa, Panginoon, maalis po sa amin ng mga prejudice, ng mga bias, ang mga humahad lang upang kami, Panginoon, ay maging pagpapala sa ibang mga tao, Lord. Nawa maging kagaya kami ni Jesus, to give like Jesus, to forgive like Jesus, to extend grace the way Jesus extended grace to people, to us, even, Panginoon, ng mga makasalanan. O Lord, lead our church to bless each one, to bless this community, and even to bless this country sa aming mga kanya-kanya mga responsibilidad, sa aming pamumuhay bilang mga mabubuting mamamayan, at maging sa aming mga panalangin, O Diyos, at sa aming pagsulong ng inyong mga katuruan, maging sa maliliit na mga kakayanan namin, mga bagay, sa mga opisina, mga trabaho, Panginoon. Na kahit anuman ang nangyayari, Panginoon, sa mundong ito, sa bansang ito, O Diyos, maninindigan kami, Panginoon, sa iyong katotohanan, pag-ibig, at inyong mga katuruan. Lord, whatever this world may bring, we will stand with you. We will follow our Jesus, our King, our Savior, our Lord. We will be with Him. We will be His disciples who will be salt and light dito sa mundong ito, Panginoon. Lord, napakalaking hamon, napakalaking responsibilidad na maging tagasunod ni Jesus. Bagamat muli, Panginoon, lahat ng ito ay mapagtatagumpayan at magsasagawa namin not through us, not because of our strength, but through Christ in us. Father, thank you. Muli, mahahamon kami, makakarinig kami ng iyong mensahe, ng iyong salita sa pamagitan ng aming tagapagsalita. Makakarinig kami ng inyong kalooban, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng grasya, ng biyaya upang ito ang aming maunawaan, tumimo sa aming mga puso't isipan at maisa pamuhay, Panginoon.
Salamat po sa napakaraming biyaya na ibubuhos at binubuhos niyo sa amin sa kalagitnaan. Purihin po kayo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Isang mainit at mapagpalayang araw ng ating pananambahan. Ang dalangin ko ay sa kabila ng talagang mainit na panahon, no? Na kung tutusin, nakakapanghina talaga eh. Nawa ay sa kabila nito ay maging mainit yung ating pagsamba. Maalab, ano? Maalab sa pakikinig. Dahil nga ang Diyos na sinasamba natin ay buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Madalas ang paglalarawan natin ng buhay Kristiyano ay para bang malungkot, ano? Malungkot dahil kabi-kabilaan yung sufferings. Meron sa harapan mo, meron sa likuran mo, meron sa tagiliran mo, meron sa uluhan mo, meron sa paanan mo. Puro sufferings eh. So that, hindi mo maiwasan na talagang matangay, no? Minsan. Kaya nangyayari, talagang nawawala yung the joy, the joy of the Lord. Dahil nga sa mga pagsubok na ito, at ang katotohanan niya, itong mga pagsubok na ito, sufferings, it will take a lifelong experience. Habang nabubuhay tayo, kaakibat na eh. At yan ay inihayag na sa atin ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo dapat masorpresa, sabi ni James. Pero, alam nyo mga kapatid, kung tutusin, hindi dapat ganon ang picture natin ng buhay Kristiyano. No? Hindi dapat ganon eh. Dahil ang Diyos na sinasamba natin ay ang buhay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, omnipotent, omnipresent, omniscient, no? All-loving Father, all-gracious Father. Talagang full of mercies. At yung Diyos na yan ay niligtas ka. Ang Diyos na yan ay sinasamahan ka ngayon. Kasama mo ang Diyos eh. At sabi nga ng salita niya, ang lahat ay binigay na sa atin. For life and godliness. Lahat na po binigay sa atin eh. So that, siguro kung doon tayo tutuon ng pananaw, baka unti-unti makawala tayo doon sa kalungkutan, kabigatan ng buhay Kristiyano. Na po, ang ganda ng picture sa Romans 8, na if God be for us, then who can be against us? No one can separate us from the love of God in Christ Jesus. So that makikita mo si Paul, kahit na doon sa malapit na siyang mamatay, no? Malapit na mamatay. Malapit ng pugutan ng ulo. Sabi niya, I have fought a good fight. Po, salit niya sisihin niya yung Diyos. Ito, nagdideklara siya ng victory at rewards na nag-aantay sa kanya dahil naging masunurin siya sa ating Panginoon. Lalo na yung pagtitiwala sa ating Panginoon. At ang Panginoon, sabi niya, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay. Hindi ordinaryong buhay ito eh. Isang buhay na masagana. No? At yung masaganang buhay na to, kung aaralin talaga natin, ay binigay ito para tayo ay mapagpala personally, yung family, at gayon din naman, mapagpala ang ibang tao. Lalong-lalo na ang kaharian, na ito yung talaga agenda ng mga churches, ang kaharian ng Diyos. So, ang ating buhay ay dapat reflection
ng Diyos na ating sinasamba. Dapat nakikita sa atin yung kasaganaan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kalwalhatian, yung kanyang kapangyarihan. Ito po dapat dahil tayo ay mga kinatawan ng Diyos dito sa lupa. At tinanggap natin yung mabuting balita. Mabuting balita dahil walang walang hihigit na kayamanan ito. Dahil meron kang buhay na walang hanggan, pinagpapala ka bawat araw, kasama mo ang Panginoon. So ito dapat yung nagre-reflect sa buhay natin ngayon. Ito po yung malaking hamon na sa atin, kasama ako ron, na madalas iba yung mapipicture sa'yo. The joy of the Lord is my strength. Minsan ganun po, I will enter His gates. Parang wala po yung sigla. Hindi po ba? Hindi po dapat ganun mga kapatid. So, ngayon, sa ating teksto ay makikita natin ang masayang Kristiyano at ang masaganan niyang paglilingkod. Ito po yung ating titingnan ngayon na talagang napakalaking challenge. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, bilang paggalang sa salita ng Diyos. And I'll be reading from the ESV. Ito yung Bible version ni Kit, ESV. Sa 2 Corinthians chapter 9, 6 to 15. 2 Corinthians 9, 6 to 15. Basahin ko po. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things, at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely. He has given to the poor. His righteousness endures forever. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increasing the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgivings to God. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others, while they long for you and pray for you because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for this inexpressible gift. Palahin tayo ng Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Tayo po'y makakaupo na. Tatlong mahalagang katotohanan lang, sa ang titinan natin dito, sa masaya at masaganang pagbibigay. Tatlong importanteng katotohanan. Una na nga, yung diniklara dito na prinsipyo. Ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows bountifully will also reap bountifully. No, ito po yung prinsipyo ng pagbibigay na kumbaga inihalin tulad sa pagtatanim. Alam na alam ni Kuya Jet ito kasi farmer din siya. Siyempre, pag nagtanim ka nga naman ng konting binhi, konti ang anihin mo. Alam ni Kuya Ben ito, nagtatanim din yan. Ako, nagtatanim din. So ito po yung pinapakita rito. Konti yung tinanim mo, konti ang aanihin mo. Pero marami kang hinasik. Marami ka ring aanihin. So prinsipyo ito ng pagbibigay.
Ah, bagamat ito'y sa konteksto nito ay financial po yung tinutukoy dito kasi yung si Apostol Pablo nangongolekta ng mga contribution sa mga churches para matulungan yung mga mahihirap na kapatid sa Judea, sa Jerusalem. No, ang konteksto po nito ay financial. Pero itong prinsipyong ito ng pagbibigay ay nag-a-apply sa lahat ng ating resources. Time, talent, ability, yung finances mo, work, tahanan mo, family, maging yung pagiging mamamayan mo dito sa mundo ay nag-a-apply po ito. No? Ang titingnan dito ay makikita natin ito'y kaloob lahat ng ating Diyos. Pinagkatiwala sa atin na ito'y magamit natin ayon sa kanyang plano. At alam natin, ang plano ng Diyos laging maganda eh. Talagang mapagpala, magamit ito para sa ikabubuti ng kanyang sanlilikha. At tayo ay mga kasangkapan, mga instrumento. Pinagkalooban ka, pinagkatiwalaan ka ng mga resources na yan. So that ang requirement talaga dyan ay ma-manage mo yan ng mainam, maigi, no? Para sa ikaluluwalhati ng Diyos dahil yan yung purpose niya, mga kapatid. Kaya magandang every now and then kinukumusta natin yung mga resources natin. Lalo na, basic dito yung time. Paano mo ginagamit yung time, kapatid? Lahat tayo meron yan. Yung ba talaga nagagamit ayon doon sa plano ng hari. Kasi siya may-ari, pinagkatiwala. So maganda yan. Tunayan, ito yung mandato kay Adam and Eve. Nung sa creation, makikita natin na go and have dominion over all creations. So ito po kagad yung assignment ng ating unang magulang. Pangalagaan, pangasiwaan. Kumbaga, paano magiging good caretaker talaga ng creation, ng resources. Ito po yung tinuturo sa atin. Ito yung pattern. No? Baging sa atin, lalo na tayo yung mga anak ng Diyos. So, ang requirement, i-manage mo ito mainam at ikaw ay maging tapat. Sabi sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Mahalaga din makita natin bilang katiwala ng Diyos kung ano-ano yung mga God-given roles natin. Ano ba yung mga tawag natin? Ito ba'y patungkol lang sa mga manggagawa sa simbahan? Tinawag ka maging pastor, maging evangelist, maging teacher. Ito po ba yung calling lang ng Diyos? Hindi po, di ba? Tinawag ka rin para maging nanay. Next Sunday, Mother's Day na ba? O, tinawag ka para maging tatay. Tinawag ka para maging anak. Di pa ba natin naisip yun? Tinawag ka para maging empleyado, career person, businessman, businesswoman, political leader, religious leader. Lahat pong ito, calling ng Panginoon ito, mga kapatid No, dahil ang intention niya talaga ay para sa kabutihan ng kanyang nilikha. Kaya nandoon yung kasalanan ng iba kung minimismanage sila, inaabuso at nagkakaroon ng hindi magandang effect sa kabuuan, lalong-lalo na sa ating lipunan, mga kapatid. Kaya maganda po makita natin ito, yung giving na ito. Paano mo ginagamit? Kasi ibibigay mo ito Pero yan ba ay naibibigay ayon sa kalooban ng Diyos? Na nagkakaroon ba ng magandang resulta? Ito na lang ating pangangatawan, mga kapatid. Paano mo inaalagaan niyang katawan? No? Paano mo? Kasi pinakatiwala sa iyo yan Di po ba? Pwede mong alagaan yan. Tamang pagkain, tamang pagtulog, pahinga, pero pwede mo ring abusuhin niya. Gabi-gabi, puyat ka, lagi ka nasa ganito. No?
Pero makikita natin, aanihin naman natin kung ano yung consequence. So lahat po yan dapat ay binibigyan natin ng tamang pagmamanage at tayo nagiging tapat in the sense na kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung ating ginagawa. So, paano nag-a-apply sa atin ang principle of giving? Paano nga ba nag-a-apply ito? Yung principle of giving, yung nag-ahasik daw ng kaunti ang aanihin, yung nag-ahasik naman ng marami, sagana naman yung aanihin. No? Una sa lahat, lilinawin ko na, hindi ito yung pagbibigay na parang investment. Kaya ka nagbibigay kasi ito, ini-expect mo, marami yung kapalit eh. No? So maganda po, masiyasat natin yung puso natin. Bakit nga ba ako nagbibigay? Kasi pinangako ng Diyos eh. Siksik, liglig, umaapaw. No? Pero kung gano'n ang motibo mo, kapatid, ay hindi pagbibigay yon. No? Yun ay gusto mo talagang yumaman, no? Ng personal. So maganda maging malinaw po sa atin ito. No? Maganda makita natin, ano ba yung ibig sabihin ng principle of giving na ito at paano ito nag-a-apply sa atin. Kasi makikita natin, dalawa lang kaunti o masaganang pagbibigay. Ulitin ko, hindi lang yung pera dito, kundi yung panahon mo, yung lahat ng resources. Sa verse 7, makikita natin, sabi rito sa Tagalog, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Ayon sa kanyang ipinasya, so kailangan palang pagpasyahan natin ito. Kailangan meron kang desisyon kung paano ka magbibigay. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pangangailangan, nape-pressure. Halimbawa, kaya ka nagbibigay, nape-pressure. Lahat sila nagtatights. Ako hindi. Parang gano'n, pipilitan ka tuloy. No? Kung hindi, sabi rito, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. So, nandun na yung key, mga kapatid. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba iniibig niya? Yung masaya raw na nagbibigay. Yung masaya na naglilingkod. Kasi yung paglilingkod, pagbibigay yan eh. Di po ba? Pagbibigay yan ng talento mo, yung lahat ng resources na binibigay sa iyo ng Panginoon eh. Masaya ka bang naglilingkod? No? So yun po yung maganda makita natin talaga. For God loves a cheerful giver. So ano ang kalooban ng Diyos na may-ari? So, bagamat binibigyan tayo ng pagdidesisyon, kailangan daw maging malinaw sa iyo eh. Ano yung ayon sa kapasyahan, sabi po rito magpasya ka eh. Pero kung tutusin, dapat yung kapasyahan ng Diyos, dahil siya nga may-ari ng lahat ng resources. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Andun na yung key. God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Sino yung cheerful giver? Yung nagbibigay ng katiting? O yung nagbibigay ng tumataginting? So, ando na naman po. No? Yun yung titignan natin. Sa verses 8 to 11, una makikita natin doon, ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga katiwala ay masaganang pagbibigay. Ito po yung makikita natin sa 8 hanggang 11. Masaganang pagbibigay. Ito po yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Bakit? At ano ba yung kahulugan ng masaganang pagbibigay? Ano ba yung kahulugan? Sa verse 8, nakikita na natin yun, 8a, ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganaan para sa kasapatan ng ating pangangailangan. Yun yung una. No? Ang Diyos ang nagbibigay ng kasaganaan para sa kasapatan sa bawat pangangailangan. Personal, family. Sabi rito, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency
in all things. Hindi po ako nagsabi nito, ang salita ng Diyos. Bakit ka pa sasaganahin? Una, para magkaroon ka ng kasapatan para sa iyong mga pangangailangan, mga kapatid. Ito po yung katotohanan na ibinababa rito. God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times. Ikalawa, bakit ka pinasasagana ng Diyos? At upang sumagana sa bawat mabuting gawa. Sabi rito, that you may abound in every good work. So ito, binigyan ka na ng Diyos para sa personal, no? Sufficiency sa lahat ng pangangailangan mo. Linawin natin, pangangailangan, hindi yung gusto mo, Pangangailangan mo, alam ng Diyos yan, Minsan kasi ang hinihingi natin, kaya hindi binibigay, bigyan mo ako ng Mercedes-Benz, bigyan mo ako ng mansyon. Minsan yung mga hindi naman talaga natin kailangan, no? Pero ito, sufficient ka sa lahat ng iyong magiging pangangailangan. Personal, at ikalawa, upang sumagana ka naman sa pagkakawang gawa. Bukod dun sa material blessings na pansarili, mga resources, meron ka pang extra. Para saan? Para sa pagkakawang gawa. Mga kapatid, ito po yung masaya dito. Masaya, masagana. Pinapasagana ka para ikaw mismo mabless sa iyong mga pangangailangan at mabless mo ang iba sa kanilang mga pangangailangan din. Ito po yung tinuturo dito. Di po ba? Upang sumagana sa mabuting gawa. You may abound in every good work. So wala dito yung idea na sasaganain ka para yumaman ka. No? Magkamal ka ng marami. Na tulad ng pinipreach ni Pastor Kit, may mga prosperity preachers. Yun ang intention, no? Dahil yun daw ang sukatan ng blessing. Pag sumasagana ka material. Pero hindi yun ang tinuturo ng Bible, Ano po? Pinapasagana ka para meron ka sa pangangailangan mo at meron ka din sa pagkakawang gawa. Di po ba napakaganda nun? Dahil steward ka niya, Hindi ka lang nakakonfine sa simbahang ito, nakakonfine ka dito sa mundong ito, marami kang role na ginagampanan. Pagiging mamamayan ng mundong ito, ano ginagawa mo? Nakakatulong ka ba? Halimbawa, sa pamahalaan, nagbibigay ka ba ng panahon para maipanalangin sila? No? Nag-e-air ka ba ng mga saloobin mo tungkol sa ano ba'y nararapat? So ito po dapat yung Kristiyano, No? Talagang aktibo ka sa pagbibigay ng mga God-given resources na ipinagkatiwala sa iyo. So, nandun yung personal needs mo, nagiging sufficient. And nandun yung pagkakawang gawa mo, binibigyan ka ng Diyos. Meron kang pangbigay sa church. Meron kang pangtulong doon sa mga nangangailangan. Kasi sabi ng Lord, pag ginawa mo ito, sa kaliit-litan mong kapatid, ginawa mo sa akin. Paborito ni Bok ito. Kaya hindi ko makalimutan. So ano pa yung makikita natin? Bakit ka pinapasagana ng Diyos? Pangatlo makikita natin dito, upang sumagana sa bunga ng katwiran. Ito palagay ko yung pinaka-ultimate goal ng Panginoon. Pinapasagana ka, meron kang personal needs, sufficient, meron kang pagkakawang gawa, pero ang ginagawa niya pala ay para magkaroon ka ng fruits of righteousness. Binabago yung puso mo, kapatid. Tina-transform ka. Mula doon sa dating makasarili, makasarili, akin to Sabi nga nung rich man, ba't ko bibigay yung possessions ko? Ako naghihirap dito Yung challenge ng Panginoon, ipamudmud mo yung kayamanan mo.
Pero hindi magawa dahil akin to eh. Ako naghihirap dito eh. So, yun po yung makikita nito. No? Para sumagana ka sa bunga ng katwiran. Fruits of righteousness. Kapatid, na may masaganang puso sa pagkakawang gawa. Meron kang generous heart. Kita niyo ba yung mga taong generous? Masasaya yan, kapatid. Masasaya. Mamaya, titignan po natin, ano yung dahilan, bakit ba nagiging cheerful yung mga giver, lalo na yung mga masaganang nagbibigay. No? Sabi ng verse 10 to 11, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Harvest of your righteousness. So ito po yung aanihin mo, yung harvest ng pagiging matuwid. So, ito yung pinasasagana ng ating Panginoon. You will be enriched in every way to be generous. Bakit ka nagiging generous? Generous yung heart mo eh. So nagsisimula dito sa loob yan, kapatid. Out of the abundance of the heart, ma-express yan externally. Yun po ang totoo niyan, mga kapatid. Hindi lang sa bibig lalabas yan, kundi maging sa bulsa mo, lalabas yan eh. Kasi generous ka eh. Yung kondisyon ng puso mo, generous. So ito yung tunay na kayamanan. Ito yung masaganang buhay. Hindi sa pinansyal, hindi sa material, kundi higit lalo sa spiritual. Ito yung tunay na mayaman eh. Isang puso na pinayayaman, inuhubog ng Diyos upang maging mayaman, masagana at masaya sa mabubuting gawa. Ito yung tunay na kayamanan, kapatid. Naalala ko si Pablo sa Philippians, no? Talagang hindi maubos yung pasasalamat niya sa mga taga-Philippians na dahil sa tulong na binibigay sa kanya sa ministry kay Paul. Pero binanggit niya ron na sabi niya, hindi dahil sa inahanap ko itong mga ito, no? Yung mga material blessings. Sabi niya, not that I seek the gift, but I seek the fruit that abounds to your account. So doon natutuwa si Pablo, hindi lang yung mga binibigay nila na material resources. Although nakakatulong talaga yon. Pero ang nakikita ni Pablo na kayamanan dito, yung puso nila na talagang nakalaan tumulong dahil may pagmamahal sa mga nangangailangan. Si Pablo ay talagang mayaman siya. Content siya, whether in fullness, in poverty. Sabi niya, I have learned to be content. Yun yung mayaman. Sabi nga ni Ogmandino, author of the greatest salesman on earth, sabi niya, he is not poor who owns only a little, but he who desires much. Dami mo ng kayamanan. Pero hirap ka pa rin kasi gusto mo pang magkamal eh. Gusto mo pang magkaroon ng ganito eh. Oh. Samantalang yung nakatira doon sa kubo, masagana sa pagpupuri sa Panginoon kahit tuyo ang kinakain. Ano po? Siya yung mayaman kasi may contentment eh. May pasasalamat sa Diyos. So actually, yung masaganang pagbibigay, malaking hamon ito sa akin, sa ating lahat. Kasi, alam natin ito eh, kasi ang tendency ng human nature ay maging makasarili,
Gusto pa yung mas magkaroon sa pag-aakala, paniniwala na ang tunay na security natin nakabase doon sa material possessions. Diba? Doon tayo hinubog ng mundo. Na kung ganito ka, no? Ganito yung kondisyon ng buhay mo, ay secured ka. Yun ang pinamulat sa atin eh. Pero nung dumating si Jesus, Panginoon sabi niya, beware of covetousness. For man's life does not consist in the abundance of his possessions. Hindi tayo dapat doon nakatingin. Ano? Mag-iingat sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat hindi dito nakabatay ang buhay ng tao. Kasi kung magkakagayon, doon ka nakadepende, yun ang nagiging security mo, it becomes a form of idolatry. Idolatry yan, kapatid. You cannot serve God and money, sabi ng Panginoon. So, nasaan yung dependence ba natin? Nasa Panginoon ba? O nasa mga material? Kaya yun na yung conclusion ng Matthew 6. Seek first the kingdom. Siya yung unahin mo. Kasi nasa kanya yung seguridad mo eh. Pag nangyari yun, nawawala yung pag-worry mo. Kasi unli yung kapangyarihan niya para matugunan ka sa iyong pangangailangan. Kaysa yung pipili mo mag-worry, paano kaya ito, mag-iisip ka ng mga plano, paano, ay mag-worry ka kasi limitado yung katalinuhan mo eh. Limitado yung kapasidad mo eh. No? Kaysa dun sa nagtitiwala ka sa Panginoon na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi na sa Colossians nga, no? Beware of covetousness kasi it is a form of idolatry. Kaya maganda, every now and then, nag-examine natin yung heart natin. Saan ba ako talaga nagtitiwala? No? Ano ba yung mga ayaw kong pakawalan sa kamay ko? No? Samantalang ang tinuturo ay give, give, give. Yun po yung tinuturo sa atin. Merong dalawang halimbawa ng malaking hamon sa Biblia ng masaganang pagbibigay. Una, yung nangyari doon sa Macedonian Church. Alam natin yan, no? Chapter 8, 2 Corinthians. Chapter 8 nga ba yun? Oo, chapter 8. Na sabi nga ron, sabi ni Pablo, basahin ko po, no? Mula 1 hanggang 5. Bukod dito, mga kapatid, ay pinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Sa verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok, sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan, malabis na karukhaan. Extreme poverty po, yung kasitwasyon nila. Ano nangyari? Ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Hirap na ito mga kapatiran na ito. Pero sumagana sa kayamanan ng kagandahang loob. Yun po yung nangyari, no? Binibida ni Paul ito. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya. Higit pa, mga kapatid, ha? Kasi tayo, magbibigay ayon lang sa kakayanan, eh. Pero ito, ang hirap-hirap na nila, higit pa sa kakayanan nila ang kanilang ibibigay para sa mga nangangailangan, may hirap na kapatiran sa Judea. Nalubhang ipinamanmanhik sa amin. Nakikiusap pa sila kay Paul. Ang tungkol sa biyayang ito na kumari makapagbigay sila eh. At sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Anong sikreto? At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Binigay muna na sarili nila sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So nangyari yon hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi dahil sa Diyos.
na nais nilang sundin, no, kung paano ba magbibigay. Isa pa, no? May isa pang magandang istorya din, no? Sermon ni Pastor Kate nung last time, yung poor widow. Di po ba yung mga religious leaders? Magbibigay yan, nandun na yung mga trompeta kasi ina-announce publicly kung paano sila magbigay, gaano kalalaki. Pero dumating itong poor widow, binigay ay 2 kusing. 2 kusing, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, ito yung talaga nagbigay, itong mahirap na ito. Bakit? Kasi yun na lang yung pera niya Binigay niya lahat. Samantalang itong mga religious na ito, mula doon sa kayamanan nila, no? Kumbaga barya-barya ito binigay sa kaban. Pero siya, binigay niya kung ano lang yung meron siya. Pinagkaloob niya. So napakahirap, napakabigat na hamon po ito sa atin, kung tutuusin. Na maaaring ganun tayo, hindi ko sinasabi, maaaring ganun, maaaring challenge din tayo ng Panginoon. Kaya, ano nga ba yung challenge doon sa tithing? Tithing, mga ganun yung kamay, tight Tight talaga Ano ba yung challenge? Sabi ng Malakay 3:10, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test. Sabi ng Lord, put me to the test. Says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven, bubuksan yung bintana ng kalangitan for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil and your vine in the field, that shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Malakay 3:10, 11. Naalala ko yung nagsimba ako noon yung bagong Kristiyano pa ako, na parang natalakay itong area na ito ng pagbibigay, na in-illustrate doon yung isang bata na yung pera niya nahulog doon sa flower vase. No? Flower vase. So, ang ginawa niya, siyempre, kukunin niya yung pera doon sa loob ng vase. O, kinuha niya ganon, hindi, hawak na niya. Hawak niya, nakaganon sa loob. Kaya lang, hindi makawala yung niya, yung kamay. Kasi nakaganon Hindi makawala. Ang bigat. Parang hindi siya makalaya na. Kaya sabi sa kanya nung nanay niya, bitawan mo yung kamay mo. Bitawan mo. Parang ganun din sa buhay. No? Kung hindi tayo giver talaga, parang ang bigat Ang bigat ng dating ng buhay Parang may bumabara. Kasi hindi yun ang design ng Lord talaga actually. No? Binless ka ng masagana para magamit mo yan sa pagkakawang gawa. Yun po ang design, mga kapatid. Kaya, sana hindi tayo ganon. Pangatlo po, nakatotohanan na makikita natin, ang masaganang pagbibigay ay nagkakaroon ng magandang bunga sa kapatiran. Napakaganda po nito. Nagkakaroon ng dynamics yung giving. May resulta ito May mangyayari at mangyayari. Kung mga generous givers tayo, generous yung nagsosong lead, generous yung mga musicians natin, generous yung nagpipreach. No, hindi lang pera, talagang sa ministry, napaka-generous nila. Talagang laging may time. Talagang makikita mo sa mukha yung kagalakan sa paglilingkod. Ano yung magiging effect? Meron ba? Tingin nyo. Meron. Tingnan natin, isa-isa. No? Sa verse 11 hanggang 12, sabi rito, you will be enriched in every way to
to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. So yung mga pagbibigayan sa loob ng kapatiran, lalo na doon sa mga nangangailangan, mga naglilingkod, ito ay magbubunga ng pasasalamat. Lalo na doon sa mga naming ministeran, yung tumatanggap ng blessing. Ano po mga kapatid? Talagang pasasalamat sa Diyos. So that pagdating talaga ng praise and worship, makikita mo buhay na buhay yung pasasalamat Dahil sa generous giving, generous ministry na nangyayari sa loob. Generous preaching, generous teaching. At ito ay nabe-bless ang church. Ang response, thanksgiving. Thanksgiving to God. So verse 13, sabi rin po rito, no? For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. Andun din po yun, pagpapasalamat. Pangalawa, pagluluwalhati sa Diyos. Verse 13. By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from the confession of the gospel of Christ and the generosity of your contribution for them and for all others. They will glorify God. Mga kapatid, so hindi lang dahil theoretical, naalaman nila, natutunan nila, kundi nakikita nila sa buhay. Ina-apply yung katuruan Di po ba? Napaka-effective nun. Hindi lang magaling magturo yan, pero ito ina-apply niya Lalo na yung pagmamahal, pagbibigay ng masagana. They will thank the Lord. They will glorify God. Wow, sarap naman nun. Nagiging instrumento ka para yung mga tao lumalapit sa Lord. Nagpapasalamat, nagpupuri, nagluluwalhati sa Diyos. Pangatlong dynamics nito? Pagmamahal sa nagbibigay. No? Pagmamahal sa nagbibigay expressed in longing and praying for the giver. Papanalangin nila yung nagbibigay and they will long for you and pray for you. Sarap naman nun. Di ba? Kaya ka naman nakakapagpatuloy sa iyong paglilingkod dahil merong nananalangin sa iyo. Sa totoo lang Kanina, bago ako tumayo rito, sabi ko kay Kuya Ben, pare, habang nakatayo ako, pag-pray mo ako So, nagkakaroon ka ng godly confidence na nandun merong nananalangin para sa iyo At yan ay mula sa pusong nagkikare sa iyo. Dahil ginagamit ka ng Diyos Ginagamit tayo ng Diyos Praise the Lord, no? So, pinapanalangin ka, naglolong sila para sa iyo. Wow! Namimiss ka nila, no? Dahil nagiging channel of blessing ka, nagiging totoong buhay na patotoo ka. And last, ano pa yung huling makikita nating dito, magandang effect. Ito din ay isang buhay na patotoo nung nagbibigay sa katotohanan ng ebanghelyong kanilang tinanggap at sinunod. Nagpapatunay ito, totoo yung gospel na tinanggap nito. Bakit? Kasi nakikita na sa buhay niya kung paano siya binabago, kung paano siya nagkakaroon ng transformation, paano siya nagiging generous. Alam ko naman nangangailangan ito pero bakit ganon? Hindi na siya yan. Si Lord na yan. Yan na yung mabuting balita na tinanggap niya. No? Mabuting balita, sino ba yun? Si Jesus, yung hari. Naghahari sa buhay mo. At ikaw ay ini-enable, ini-empower para maging kagamit-gamit sa kanyang kaharian.
So ito po yung nangyayari dito. No? They will believe the gospel. Totoo yan, ebanghelyo na yan. Bakit? Kasi ito yung mga tao, ito yung effect. Dati, ganito yung mga buhay niyan pero ngayon, ito, masasaya, naglilingkod, talagang masagana. Ano nangyari? Tinanggap nila ang ebanghelyo, mabuting balita, si Kristo, na nananahana, naghahari sa kanilang buhay. Binabago, binabanal sila, ginagamit ng Panginoon. Living gospel. Praise the Lord. Yan sabi rito, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ. Hindi mo lang pinaniwalaan yung gospel, kundi sinunod mo, ipinamuhay mo sa tulong ng Panginoon. Sabi ng Lord, nasa Acts yata yun, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang magbigay o magbibigay kaysa dun sa tumatanggap. Bakit nga kaya? Kasi yung blessed, ibig sabihin masaya Bakit mas masaya yung nagbibigay kaysa dun sa tumatanggap? Pero apat na makikita po tayo. Unang-una, ito ay pagsunod sa kalooban ng Diyos sa good and faithful stewardship of His possession. Kasi alam mo, katiwala ka lang niya Hindi ikaw yung may-ari niyan Pinagkatiwala sa yan So anong gagawin mo? Susundin mo ang Panginoon. Gagamitin mo yan faithfully. So dahil doon, nagiging masaya ka. Sabi nga nung kanta, paborito ni Bok din ito Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Obey first. Makikita mo how blessed you are. Kalawa, mararanasan mo ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na nagsusupply ng iyong mga resources para magagamit o para matulungan ka, mabless yung personal needs mo at magamit sa pagkakawang gawa. Di ba masaya ito, kapatid? Yung Diyos nagiging partner mo. Siya yung nagsusupply sa'yo, supplier. Sinusupply lahat ng pangangailangan mo. Para saan? Sa kingdom building. Sa kanyang kaharian. Hindi lang sa simbahan, kundi sa mundong ito, sa komunidad. Masaya ito, kapatid. No? Ano yung pinaka number one resource ng Panginoon? Yung presensya niya mismo nasa sayo. Ini-enable ka niya, ini-empower ka niya. Minsan kaya hindi natin nagfe-fail tayo because we fail one thing We fail to pray. We fail to acknowledge God. No, na siya yung dapat mag-empower, mag-enable. Dahil ministry niya ito So yung kanta kanina, hindi ikaw Alam mo, siya yun Siya dapat yun It is through the Lord that you are able to minister, to be victorious in the Christian life. Pwede kang maging masaya, maligaya sa kabila ng maraming problema. Dahil si Jesus, ang kapitan ng barkong sinasakyan mo. Kahit na may bagyo, alam mo, hindi lulubog yung barko na yan Kasama mo siya Because He lives, I can face tomorrow. Di po ba masaya yun, kapatid? Halimbawa, pinagkalooban ka ng talento na maging dalubhasang manggagamot. Kasi lahat ng mga talentong yan, galing sa Panginoon niya Kagabi nga, by chance, napanood ko yung testimony ni Meng Wang. Parang gano'n Meng Wang, na MD, PhD. Kapatid, laser surgeon, na mula sa pagiging atheist, noong 60s sa China, pinagpala siya,
ng Diyos para nakapag-migrate sa US. 31 years of study bago niya natuntun yung PhD, MD. At doon niya na-discover na totoo yung Diyos. Lalo na doon sa specialization niya sa mata. Na-conclude niya meron talagang Diyos. Hindi ma-explain ng mga evolutionary theory. Evolution theory. Doon niya na-conclude and then nagkaroon siya ng mga kasamahan, ng mga Christian physicians. At ngayon nga, nagkukwento siya, masaya siya, naglilingkod. May mga times na limitado yung pagiging scientist niya, doon papasok yung Diyos. Kasi alam niya, may relasyon ako sa Diyos eh. So walang separation yung science tsaka yung Diyos, sabi niya eh. Magkasama dapat yan. Nagtutulungan. Ano po? So masaya siya na naglilingkod, ang dami niyang natutulungan all over the world because of the talent that God has given him. Di ba masaya po yun? Ginagamit ka ng Diyos. Di ba? Nagiging tao ka niya eh. Kung ba maging tao ka ni Bongbong Marcos, palagay ko, napaka-privilege mo na eh. No, nasa Malacanang ka, napaka-privilege mo. Pero ito, tao ka ng presidente ng mga presidente, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Pinili ka niya, ginagamit ka niya, ini-empower ka niya, ini-enable ka niya. Di ba nakaka-excite yun? Pag-gising mo pa lang, Lord, here I am. Lord, send me, Lord. Make me a blessing, Lord. Ang saya nun. Kasi bibigyan ka niya ng resources sa pagkakawang gawa. Huwag lang yung puro, Lord, bigyan mo ako, bili mo ako, pengin noon, pengin ito. Hindi sana ganun, no? Kundi, Lord, use me, make me a blessing. Dapat ganun po, kasi yun yung plano, yun yung purpose ng Diyos sa atin lahat. Ikaapat, siguro na dahilan, bakit masaya yung masaganang pagbibigay, yun nga, yung puso mo na binabago at pinupuno ng pagmamahal ng Diyos sa pagtulong at pag-abot sa pangangailangan ng iba, lalo sa gawain ng Diyos sa pagpapalawak ng kanyang kaharian sa mundo. A fulfilled Christian life governed by the second greatest commandment, love your neighbor as yourself, governed by the new commandment, love one another as I have loved you. Ito ba ang nararanasan mo ngayon, kapatid? Kapatid, kasiyahan at kasaganahan hindi dahil sa material, kundi sa espiritual. Na nagiging kagamit-gamit ka sa masaganang pagbibigay, pagkakawang gawa at paglilingkod sa pamamagitan ng mga God-given resources. Nakikita ba sa kapatiran ang masaya at maalab at masagana mong paglilingkod? Nakikita ba sa iyo to, kapatid, ng kapatiran? Nakikita mo ba ang magandang epekto ng ministry mo sa buhay ng mga tao na pinagpapala ng Diyos at sila ay napapalapit sa Diyos? Kung meron man tayong modelo ng masagana pagbibigay, siguro walang iba kundi yung ating Diyos Ama. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Napakasagana, bugtong na anak. Ang Panginoong Hesus, binigay naman yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang banal na Espiritu na tumatahan sa atin upang makapamuhay tayo ng buhay Kristiyano na may pananagumpay, kabanalan, pagbubunga. Masagana po ito na binigay sa atin ng ating Panginoon. Nawa ay mabuksan ang ating mga puso at kaisipan, makita natin kung gaano tayo kayaman, kung gaano tayo kamasagana. Kaya walang puwang, no, yung kalungkutan kung tutuusin. Maring panandalian, pero mapapalitan nyo ng kagalakan dahil anak ka ng Diyos na pinagpala ng masagana para maging pagpapala sa marami. Tayo manalangin. Hinang Diyos, maraming salamat po sa masaganang mensahe mo, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin namin na ito po'y
pasaganahin mo po sa aming puso at isipan upang malikha dito ang isang puso na talagang nagsusumamo kung paano talaga magiging kalugod-lugod sa iyo bilang iyong katiwala na pinagtiwalaan ng mga resources para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, sa pamaming dalangin, siya nawa.